Mas malalim na paliwanag sa marka number 1, expositional preaching. Ano ang expositional preaching? Expositional preaching o expository preaching ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos kung saan ang punto ng talata sa Biblia ang siyang punto ng sermon. Hindi ang pastor ang nag-iimbento ng mensahe, hindi rin siya ang pumipili ng paboritong topic at pagkatapos ay hanapan ng talata. Sa halip, binubuksan niya ang Biblia, ipinapaliwanag ng mabuti kung ano ang sinasabi ng Diyos sa talatang iyon at pagkatapos ay inilalapat ito sa buhay ng mga tagapakinig. Parang pagbubukas ng isang liham mula sa Diyos at pagbabasa nito ng may pag-unawa at paggalang. Paano ito ginagawa sa praktis? Karaniwang paraan, pumili ng isang aklat sa Biblia, hala, 1, Roma, Efeso o Marcos. Mag-preach ng sunod-sunod verse by verse o paragraph by paragraph. Sa bawat sermon, 1, ipaliwanag kung ano ang konteksto, sino ang nagsasalita, sino ang pinagsasabihan, ano ang sitwasyon. 2, ipaliwanag ang kahulugan ng talata, ano talaga ang sinasabi ng Diyos dito. 3, ilapat ito sa buhay ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa atin, paano tayo dapat magbago, bakit napakahalaga ito? Biblical reasons. 1, ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan, hindi ang ating mga salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas pa sa kahit na anong tabak na may talim sa magkabilang panig, Hebreo 4:2. 2, si Kristo mismo ay nag-exposit sa Lucas 28 sa talka at simula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipinaliliwanag niya sa kanila ang mga kasulatan tungkol sa kanyang sarili. 3, ito ang utos ni Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa panahon at sa panahong hindi angkop. Sor Timoteo 4:2, at bigyan mo ng buong pansin ang pagbasa sa kasulatan, sa pangangaral at sa pagtuturo. 1 Timoteo 4:13. 4. Pinoprotektahan nito ang iglesia mula sa maling turo. Kapag sunod-sunod na binubuksan ng Biblia, mahihirapan ng pastor na iwasan ang mahihirap na talata o itwist ang mensahe ayon sa kanyang personal na opinyon. Ano ang mga karaniwang mali sa preaching ngayon? Felt needs preaching. Ang paksa ay mula sa problema ng tao, stress, pera, relasyon, tapos hanapan lang ng talata. Topical preaching. Pumipili ng magandang topic, hala, paano maging masaya, at naghahanap ng mga talata na sumusuporta. Motivational self-help preaching, parang TED Talk na may kaunting Bible verse. Cultural political preaching, higit na nakatuon sa isyu ng lipunan kaysa sa salita ng Diyos. Resulta, mahina ang iglesia, mababaw ang pananampalataya, at hindi nakikilala ng mabuti ang Diyos. Mga bunga ng mabuting expositional preaching, ang mga tao ay natututong magmahal sa Biblia. Nakikita nila ang kabuuang plano ng Diyos sa bawat aklat. Lumalago sila sa kabanalan dahil naririnig nila ang buong payo ng Diyos. Mas madaling makita ang maling turo. Ang iglesia ay nagiging mas mature at matibay. Praktikal na payo para sa iyo. Kung ikaw ay ordinaryong miyembro, pakinggan ng mabuti ang sermon. Tanungin, ano ang sinasabi ng talatang ito? Paano ito nauugnay sa buong kabanata? Paano ito nauugnay kay Kristo? Basahin ng maaga ang talata bago ang linggo. Talakayin sa small group kung ano ang natutunan. Kung ikaw ay pastor o future preacher, magsimula sa mas madaling aklat, Juan o Marcos. Gumamit ng magandang commentary para matulungan, pero ang Biblia pa rin ang pangunahin. Maging tapat sa teksto, huwag pilitin ang ibig sabihin. Gusto mo bang lalong malalim pa? Sabihin mo sa akin kung alin sa mga sumusunod ang gusto mong pag-usapan pa. Paano magsimula sa expositional preaching, step by step, mga halimbawa ng magandang expositional sermons. Ano ang papel ni Kristo sa lahat ng expositional preaching? Paano kung ang pastor ng inyong iglesia ay hindi gumagawa nito? O may tanong ka ba tungkol sa partikular na aspeto nito? Sabihin mo lang, tutulungan kitang maunawaan ng lubusan. Handa na ba tayo sa marka number 2 pagkatapos nito?